Hi mga katropa, kamusta kayo dyan? Magandang hapon sa inyong lahat. So, meron na naman tayong tanungan with Antay Bobo Man. Oo. Okay, so question number 1. Sa 2022, sino ang gusto mong maging presidente at bakit? Oo. Ang gusto ko talaga maging presidente siyempre ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos ay siya isang magaling na tao at matalino na tao. At nakita naman natin sa nagdaan ng mahabang panahon yung lahat ng mga paninira ng mga Aquino at ng mga dilawan against President Marcos and the Marcos family. Lahat yon ay wala. They are all dead. Lahat yan ay mga pawang kasinungalingan, puro invento, propaganda. Kaya, God? You mean yung D, na palpak, gano'n, no? Nakita natin, no? Ngayon, nare-realize ng mga Pilipino na talaga palang puro black propaganda yung ginawa nila kay President Marcos. Si BBM, napakatalino niya. Nakita nyo pagka tinanong niya na kahit na anong issue tungkol sa batas, tungkol sa gobyerno, tungkol sa pamamahala, sa economy, napakagaling yan. At saka malawak ang kanyang experience sa gobyerno kasi naging congressman siya, naging senador siya, di ba? O naging governor. Kaya malawak ang kanyang experience sa national government. Kaya siya ang gusto ko maging presidente. Ngayon, eto naman kasi si Presidente Duterte, ilang beses na nagsalita na hindi niya pinapayagan si Sara, na si Mayor Inday Sara Duterte na tumakbo bilang presidente. At ayaw ni Presidente Duterte na tumakbo si Sara bilang presidente. Sana naman kahit man lang Vice President muna, ay payagan naman niya. Kasi para makatiyak tayo na pag ang presidente ang nanalo sa 2022 ay si BBM, si Bongbong Marcos, yung ating vice presidente noong naman ay sana ay si Sara para lalong mapaigting ni Inday Sara yung kanyang kaalaman sa gobyerno, no, sa pamamahala, lalo na sa national government. Titrain siya ng husto para pagkatapos ng term ni BBM, siya naman ang magpresidente at yan ay ating talagang susuportahan yan. Sana nga payagan naman siya ni so ang natin Tatay Digong, no? BBM Sara 2020. Sana payagan naman ni ni presidente. PRRTC Mayor. Kasi ilang beses na siya nagsalita na hindi siya payag na tumakbong presidente si Sara. Siguro naman kung vice president, dahil lesser yung responsibility at saka pressure, baka naman pumayag. At para maihanda na rin ang kandidatura ni Sara para doon sa 2028, no? 22 plus 6 years, 2028. Okay. So, meron na tayong president at saka vice president. Kung sa senador naman, sino ang ilang bang senador na natin? 12, no? 12, oo. Halimbawa, sino yung 12 na yun? Yun kasing mga DDS na mga senador ay hindi naman sila due for re-election kasi mga 6 years sila Ang sa senador, sana meron tayong mga bagong yung mga bagong senador na tumakbo na hindi na yung sila-silat pa ulit-ulit, no? Sino ba yung dapat ang tatakbo na baka tumakbo ulit? Kung ako ang tatanungin, dapat ang termino ng senador isang beses lang. Kasi sa loob ng 6 na taon, marami ka nang nagagawang mga batas noon. Marami ka na dapat magawa. Oo. Hindi naman yung biruin mo, naka 3 terms ka na ng 6 years. Papahinga ka ng isang beses, magko-congressman ka muna. And then, babalik ka na naman na senador ng another 18 years. Paulit-ulit na lang tayo. Paulit-ulit Dapat sa lawmaking, dapat palaging may fresh ideas, bagong mukha para dynamic ang development ng batas.
yung sila rin, paulit-ulit, sila na lang. Kung ang presidente nga napapalitan na. Oo nga hindi ko malaman kung bakit ang president kailangan one term lang, tapos ang senador 3 beses. Tapos magpapahinga ng 1 beses, tatakbo mo ng gobernador o kaya congressman, tapos babalik lang naman na senador. Ano ba yan? Parang ano lang wala na ba tayong ibang taong may kaalaman at katalinuhan? Bakit ganon? Sabagay, isang problema rin kasi dito yung Smartmatic talagang nababayaran sila at nabibili Ang Smartmatic talaga, ang eleksyon sa atin si presidente na rin naman nagsabi dapat nga mapalitan ng Smartmatic kasi dapat yung wala ng pandaraya. Kasi ang eleksyon sa atin, kung sino yung sasabihin ng SWS at saka Pulse Asia, bigla sasabihin nila yung top 12 nila, isipin mo, yun mismo lalabas, except lang yung number 11 or 12. Nakapackage. Oo, nakapackage sila. Nakapackage yan, SWS. Ang gagawin nila, magko-conduct ng survey itong SWS ng 1,200 lang na tao out of more than 65 million na botante. Magsusurvey sila 1,200, tapos ididikta nila ang number 1 si ganito, number 2, number 3, hanggang 12. Tapos lalabas dun sa Smartmatic, ganun din. Magkakaroon lang ng konting labanan dun sa 11 and 12. Dahil yung 11 and 12, pag lalabanan ng mga nasa top 13, 14, 15, ganyan. Lalayo pa ba tayo? Yung nangyari nga kay kay yung nangyari lang kay Lenny at saka kay maniniwala ba kayo na maiboto yung si Lenny na yun? Hindi nga siya kilala. Natulog lang ang tao. Pandaraya talaga yung ginawa nila. Kaya hindi talaga. Ako nga iniisip kong tatakbo ng senador, pero kung hindi mapapalitan ng Smartmatic hindi na ako tutuloy dahil kasi wala rin mangyayari. Gagastos lang tayo at mapapagod nung wala rin. Magkakabilihan lang rin ng boto dyan. Sila na lang. Ako. Sila na lang maglukuhan sa sarili nila. So, sana nga matuloy yung gustong gawin ni Presidente na palitan na yung Smartmatic. di ba sinusulong yan ngayon ni Senator Amy? Si Senator Amy sinusulong ngayon yan. Kaya lang, ang suggestion kasi ng COMELEC na para ibahin ito ay gagastos naman ng gobyerno ng 26 billion pesos. Sa ngayon, walang pera ang gobyerno para sa bagay na yan kasi nga meron tayong pinagdadaanan na krisis itong pandemic. Sabi mo sa kanila, don't forget to follow. Naka-record na ba yan? Oo. Hi! Don't forget to follow, subscribe, and share yung aking YouTube channel, no? At marami kayong mapapanood dyan ng mga magagandang mga usapan, no? So nagagaling ko lang mag-grocery. Nag-grocery ako sa bumili ako ng strawberry. Grocery kasi bumalik ka ng strawberry. Oo.